Grade, mao ang Catholic Church. Umailain dito. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, ilalantad natin ang kasinungalingan nitong nakikita nyong litrato. Ito ay mga post ng mga Seventh-day Adventist. Sa ebidensyang ito, ipinapakita lang nila na sila ay mahihilig sa mga kasinungalingan. Ayon sa Biblia, ang mga sinungaling lamang ang mahilig makinig sa mga kasinungalingan. Bakit kasinungalingan? Una, hindi nila inilalantad ang cover ng aklat na ito sa takot na may bumili at idiskubre ang kanilang pagsisinungaling. Pangalawa, hindi nila inilalantad kung sino ang may akda o ang author ng naturang aklat. Dahil ayon lang madiskubre na ang author nito ay hindi pala legit. Pangatlo, ito ay kumukontra sa kanilang paniniwala at sa kanilang itinuturo. Gayunpaman, kanilang pinupost na parang binabaliwala na kinukontra nito ang kanilang sariling turo. Ano ba ang turo ng mga Seventh-day Adventist? Batay sa inyong naririnig. Sinasabi nila na ang Romano Katoliko ay founded by Emperador Constantino. Usap sa mga rason nga no kita nga mga Katoliko madisib, mailad, malingla ngadto sa laing pundo tungod kay wa ta magtuon unya makadungog ta sa wali sa yunani nga tao. Paminawan pa mga kagugma. Bayang Christianity dili mao ni ang Roman Catholic Church. Umailain dito. So ang establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. So ang establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. So ang establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. Umailain dito. Unsa may pasabot sa established. Sunod, Merriam-Webster Collegiate Dictionary. Para ito definition ng sunod, tawag mo kung namin naligan. Establish. Tanawa ang grade lang. Okay, slide 35. Tanawa lang ang grade. Establish. To bring into existence. So kung wala si Constantine the Great, wala ang one Holy Catholic Apostolic Church kay siya ang nag-establish. Kay siya ang nag-establish. Kay siya ang nag-establish. Anong taon ba lumitaw si Emperador Constantino? Nasa mga taong 300. Sinasabi ng mga sabadingkoy minsan na si Constantino daw ng kanyang tinatag ang Edict of Milan, doon daw nagsimula ang Romano Katoliko. Pero dito naman, sinasabi 590 AD. Ano ba talaga ang totoo mga sabadingkoy? Tinatag ba kami ni Constantino o ni Pope Gregory the Great noong 590? Sino bang nagsasabi ng kasinungalingan sa inyo? Pangatlo, sinasabi ng mga sabadingkoy na tayo daw ang may-ari ng Latina Vulgata Biblia. Pag yan ay kanilang ginagamit sa mga Katolikong kanilang inililigawang landas, ay kanilang sinasabi, narito sa inyong harapan ang Latina Vulgata. Ito ay Bibliang Katoliko. Pero ang Latina Vulgata na kanilang sinasabi nasa Katoliko daw ay lumitaw naman 405 AD. Pero bakit? Nakapagtataka lang mga kaibigan. Paano nakapagpalabas ang Romano Katoliko ng Latina Vulgata noong 405 AD kung 590 AD lang pala na itatag? Kung sino mang tanga ang gumawa ng aklat na ito,
ay natutuwa ang mga sabading ko'y gamitin ito. Alam ninyo kung bakit? Dahil sabi sa Biblia, ayaw ng Diyos ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Ayon sa Kawikaan 6:16 ang sabi, may mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon, ang pagpapatutuo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Ano ang sabi? Ano ang pinakaayaw, pinakakinamumuhian ng Panginoon? Ang pagpapatutuo sa kasinungalingan. Pinopost nila ang librong ito. Ang pahinang ito, I mean, kahit na hindi na dinadouble check kung ito ba talaga ay totoo. Kahit na kinokontra nito ang kanilang paniniwala, tuloy pa rin silang nagsasabi, ayan, Katoliko, nakita ninyo, 590 AD lang pala kayo na itatag. 590 AD? Eh bakit sinasabi naman ni Angel Pete Depend 1870 daw tayo? Ano ba talaga ang totoo? 1870 ba? 590 AD ba? O 321 AD ba kaya? Siya establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. Siya establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. So kung wala si Constantine the Great, wala ang one Holy Catholic Apostolic Church, kay siya ang nag-establish. Kay siya ang nag-establish. Nakakalito mga kaibigan. Pero ang pinakamatindi sa kanilang mga kasinungalingan, yung sinasabi nila na ang Katoliko daw tinatag ni Constantino. Siya establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. Siya establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. So kung wala si Constantine the Great, wala ang one Holy Catholic Apostolic Church, kay siya ang nag-establish. Kay siya ang nag-establish. Nakakatawa. Nakakalula. Sana mga kaibigan, huwag kayong magpapaloko sa mga anak ng Diablo. Alam mo ba kung sino ang anak ng Diablo? Iyon ang sinasabi ni Kristo sa Juan 8:44, kung saan kanyang sinabi, ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa nyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanyang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Ngayon mga sabading koy, naniniwala ba talaga kayo na 590 AD tinatagang Romano Katoliko? Kung naniniwala kayo na 590 AD tinatagang Romano Katoliko, paano nyo ngayon i-reconcile ang sinabi ni Pastor Bacalares kung saan sinabi niya ang Romano Katoliko ay tinatag ni Constantino? Siya establish ni Constantine the Great,
mao ang Catholic Church. Siya establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. Sino bang nagsasabi ng kasinungalingan sa dalawa? Si Emperador. Emperador na hinoon. Pastor Bacalaris ba? O ang author ng aklat na ito? Hala, mga sabadingkoy, mag-isip-isip na kayo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.